ang buong pamilya, pati ang mga kanyang mga manugang. Nung itayo, yung ikangadaong, hindi pa kagaya sa atin na may pako na, may mga tsinso na para na sa magkagay, hindi sila maghira. Di ba? Hindi man lang namutawi sa bibig. Bakit kami lang? Di ba? Bakit hindi namutawi sa bibig na bakit kami lang? O kaya sinisisi ang Panginoon, dami-dami. Bakit? Hindi ba napakarami, kapatid? Dahilan, bawat lamang kati, wag lang yung laman ng tubig o dagat, ipapasok sa loob ng daong na gagawin nila. Mangangaral pa. O, nakita? Di ba? Hindi sila. Alin, kapatid? Hindi nila sinisik, hindi namutawi na masamang salita sa Panginoon. Sa atin ngayon. Karamihan. Bakit laga ng paghirap? Bakit, Ama? Kami pa naman ang binibiyayaan mo ng kahirapan. Bakit, Ama? May nagkakaroon kami ng sakit na walang kalunasan. Bakit, Ama? Sa dami-dami ng masasamang tao, itong pang-anak kong mabait at tinuha mo. Di ba? Kita mo? Sa kapanahonan nito, konting pagkaranas lang ng kadalamatian. Walang bukang bibig, sinisisi ang Panginoon. Ngunit, may katwiran ka ba? May karapatan ka bang sisihin ng Panginoon? Wala. Ikaw mismo ang sarili mo ang sisisihin mo. Bakit magkaroon pa ng bagyo? Bakit magkaroon pa ng Bakit marami? Karoon ng paglindol. Bakit magkaroon pa ng digmaan? Bakit magkaroon pa ng ganito? Kapatid, hindi kalooban ng Ama yan. Siya nang nakapangyaya. Dahilan sa kaugalian ng tao na hindi kaugalian ng Ama. Marapat kawawang-kawawa nga ang Ama na kung saan ipinagkaloob na lahat sa iyo, hanapin mo lang. Gusto mo naman sa isang igla, pag hingilin mo, ayan na, boom, ganaon. Ano ba? Kaya alam mo, masasabi lang natin, talagang walang kalam-alam sa iwagan ng karyan. Mga minamahal na kapatid, wala kang angking kapangyarihan na sisihin o pagwikaan ang ating Panginoon. Dahil ang lahat ng sinasabi ng Panginoon, pakinabang sa atin. Tayo lang naman ang dapat sisihin. Di ba? O, isipin mo yan, kapatid. Lalong higit, mga minamahal na kapatid. Magbago tayo. Sabi ko nga, ang inyong mga natatanggap na ipinagkakaloob, bawat linggo natin. Hindi namin salita. Wari bagay kasangkapan lang kami ng Panginoon. Kung paano nasasaktan kayo sa mga salita ng Panginoon Diyos, kahit din kami, pare-parehas tayo. Tatapwan, magbago tayo, kapatid. Dahil hindi ka magbabago tunay, na huwag mong ipagmalaki o pagmamahuri ang iyong angking pananampalatayang tunay. Naku, hindi mo namang ginagawa ang kanyang salita. Doon na magsasabi, gaya ng aral natin na nakaramihan. Tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, di niyo naman sinasabi o ginagawa ang aking sinasabi. Sinasabi yung iniibig niyo ako, datapwa, hindi niyo naman ginagawa ang aking utos. Kaya dito, kapatid, ito nakapangyayari. Kung itong bugtong na anak walang kasalanan, ginawa ang kalooban ng Ama. Di lalong higit tayo na may kasalanan. Dahilan yung kagagawa ng Ama para nang sa magkagay mabuhay lang tayo. Di ba? Yan, kapatid. Hindi ng ating Panginoon Kristo ang sasabihin niya na sa bawat isa sa atin, tularan niyo ako. Hindi. Itong batang ito, tularan niyo. Nakita niyo, kapatid. Ito ang ituluhin niyo. Nang sa magkagay, walang anumang pag-alinlangan. Sumasa inyo ang kariyan. Napakatindi ang aral, kapatid. Kunting panahon na lang. Paano ka mga gagalak kung hindi mo naman naranasan?
ang magutom, mauhaw, mapahirapan, maalimora, mapag-usig. Inuusig ka dahil nalay. Sa salita ng Diyos, nausig tayo. At kung nausig ka sa salita, gaya na lang po, na walang iniwan. Sasabihin ng iyong kaibigan, kapitbahay, o Grace, may uling ka sa mukha. O kaya, o Grace, kalimitan mo, may muta ka sa mukha. Ano ang gagawin mo? Di ba alisin mo? O kaya lilinisin mo yung ulay para nang sa magkagay paglabas mo. Ha? Marami pang makapansin, di ba? Ali, may uling ka sa mukha. Ano ibig sabihin mo? Pag sinabihan ka ba nun, masama ang pagtanggap mo? Di kagaya ng iba. Oo, ikaw din. May uling, may muta ka rin, ganaw? Sige nga kapatid. Sasabihin sa iyo ng isang malapit sa iyo, may muta ka o may uling ka. Anong kalooban yung ginawa ng tao? Para presentang kaaya-aya kang bigna. Di ba? Pag sasabihin mo ng salita, ikaw din meron kakaw. Para kang walang utang na loob sa magandang ugali ng tao. Di ba kapatid? Ganyan ang Panginoon. Alam nyo, gaya na lang po nitong ilaw na ito. Dahil ang ilaw din tayo. Di ba? Hindi kagaya ng pagkailaw ng Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo na nailarawan sa araw at buwan. Ang araw wala kang makikita itim, kapatid, na dako. Di ba? Ganun din ang buwan. Pag nag-reflect na yung nga po ilaw nung araw, dahilan, bakit ganun ang pagsasalarawan? Dahilan salita ng Diyos. Yung salita niya, yun ang liwanag, naliliwanag sa buwan. Bumbo, kaliwanagan lahat. Tayo, nailawan din. Pero yung ilaw natin, may parte. Madilim. Gaya nito, di parte ng ilaw, madilim. Para magliwanag lahat, ilaw pa rin. Ang idikit mo dyan, ilaw pa rin. Lahat na yan, maliliwanag. Walang iniwan. Ang Panginoong Diyos, nakikita niya ang ating kadiliman. Iilawan ka ngayon para hindi magari o meron kang kadiliman. Ganyan. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Ngayon, hindi mo naman tatanggapin. Ang mahirap nga sa mga tao, itinutuwid pa yung pagkakamali. Nagaya nga ng sabi, anong alam mo, bata ka? Pero sa hukuman, sasabihin ng bata, yung sasabihin ng bata, yung hukom na may pinag-aralan, pantas, yung sasabihin, hindi nagsisinungaling bata. Di ba? Oo. Pero tayo, may angking kaalaman, magdududa. Pakita mo sa ebidensya kung nagsasalita. Ganyan. Ngayon, kung naging bata't may angking katangian ang mapagpakumbabang loob, ito sana ang makita. Dahil ng katanungan, anong dapat na makita sa bawat isa sa atin na kabilang sa pananampalatayang Iglesia ng Diyos kay Kristo na nagtatagumpay ang itinuturo ng Panginoong Isus na makakaasa papasok sa karera. Kung sasabihin nagtatagumpay ang katuroang yan ng ating Panginoon, may angking katangian kang makita. Diba? Gaya na lang ng bata. Na unang-una na, ayon kay Apostol Santiago, maging tagatupag, huwag tagapakinig lamang. Dahil lang ang isang tagapakinig lamang, titingin ang mukha niya sa salamin. Pagkatapos alis, dalimutan na niya. Kaya nga walang paglimot, kapatid, sa salita ng Diyos. Napakinggan mo yan, gawin mo. Dahil lang kung hindi mo gagawin, sabi sa 26 ng sulat ng Apostol Pablo 1:26, ang gawa ng tao yun ay napakapaan. Nakita mo, kapatid? Pag ikaw ay tagaw-tupad, kung ano yung narinig mo, ginawa mo, yung gawang yun, bunga ng kapalarang naghihintay sa iyo. Ang mahirap lang, itutuwid mo pa. Naku po, Diyos ko, walang ikanga
bahagi ng bawat isa sa atin na ituwid dahil ang salita ng Panginoon makatwiran, makatutuhanan. Hindi mo pwedeng baliin sa iyong angking karunungan at kaalaman yung salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos pawang katotohanan lamang. Ang tao nagsasabing, ako'y nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lang. Hindi, totoo yun. Pero ang salita ng Diyos, buhay. Mga minamahal. Kaya, sa ating pagtupad, na hindi tagapakinig lamang, lalo-lalo na kapurihan o karangalan, ang kapalarang naghihintay sa atin. Unang-una na, pigilin mo yan dilang yan. Ayon sa 1:26 ng salita. Pigilan mo na magsalita ng kasinungalingan o kadiliman. Huwag mong pigilan yung napakaliit na sangkap na yan. Kung nagsasabi ka ng salita ng Diyos, karunungan, itinago sa mga pantas at matatalino. Dahil ang namang Diyos, tunay nga na hindi nagtatangi ng tao. Datapwat, gaya ng ating nabasa mismo ang bugtong nanak, ang ating Panginoon Kristo, na noon ay nasa sinapupunan ng Ama at sinugo, sinasabi niya sa atin na iyon ang liwaga ng kariyan ng Diyos. Walang pasubad, awang katotohanan mo. Huwag mong pigilan. Yan, dila mo sa pagsabi o pagpapahayag ng katotohanan o salita ng Diyos. Dapat pigilan mo yung bibig mo na alin magsalita ng kasamaan. Dahil ang kapatid, ang kamandag ng salita napakaliit. Yung napakaraming kahoy sa kagubatan, kaya niyang sumugin na. Ni ang kaluluwa ng iba. Yang dilang niya, susunugin niya sa kita niyo kapatid, ito ang marapat. Pinapaalam sa atin ng ating Ama na itong dilang ipinagkaloob niya para magsabi ng kanyang palimutan. Langgit sa atin na ang ating kung kinabibilangang pananampalataya siyang makatotohanan. Gamitin mo yan sa pagpapahayag ng katotohanan ng salita niya. Upang magiging banal ang mga nangaririnig. Dahil ang banal ka na. Kung ginagawa mo ang kanyang kalooban, maliban na lang. Kung gaya nga na itinutuwid mo pa yung kamalian mo. Nagaya ng iba. Ano ang pawang kalilangan? Bakit? Naglagay po siya ng punong kahoy ng masama't mabuti. Nung sa magkagay hindi nagkasala. Bakit tuturuan mo ang Panginoon? Di ba? Wari bakit kala mo ikaw dakila eh. Bakit? May mga nga pulubi. Bakit may mga pulubi? Kung ginawang kayo mayaman lahat, di wala sana kagulo. Ano? Di ba kalo magulo? Di ba kung mayaman lahat? Meron ka pang magiging kasambahay kung mayaman lahat. May gagawa ng bagong, wala nang gagawa. Dahil ang mayaman ka eh. Di ba? Ito mo. Kaya nga, ang kaisipan ng tao, hindi kaisipan ng Diyos. Ang kaisipan ng Diyos, yun ang makatutunan. Kumbaga, balanse kapatid. Na, gaya ng aral na lang natin, nakaraan, ano tayo dito sa sanlibutan? Naiyalan tulad sa pulubing Lazaro. Na si pulubing Lazaro, yung mumulang na nahuhulog sa kainan ng mayaman, yun na pinambugo ko. Hindi. Namumutawi sa bibig niya, bakit ganito ako? Bakit may Ama naman mapagmahal, hindi ako bigyan ng kasagaran kakanin? Andyan na, ipinagkaloob na ng Ama. Bakit ayaw mo lang?